guys, good morning! So for today's video, ako ay mag-aalmusal. Ano itong almusal ko? Ako ay gagawa ng sandwich. Nakabili ako ng hotdog sa isang Philippine shop dito sa Hong Kong. Alam niyo ba guys, dito sa Hong Kong, hindi ka naman magki-craving gaano o hindi mo mamimiss gaano yung pagkain sa atin. Kasi nga, madali dito maka-access ng mga ingredients. Kung gusto mong magluto, pwede ka magluto. May mabibilan. Yun. So, nagawa ako ng sandwich at prito ko ng hotdog. Tender, juicy. So, ito yung aking almusal. Ito nga pala sa Hong Kong guys. Meron ditong Philippine shop. So, kung nag-iisip kayo kung pag nandito na ba kayo o bago kayo dito is saan makakabili ng mga pagkain na nakasanayan natin, mga pampalasa, mga sirya, mga pag-snacks, mga pang-merienda na nakasanayan natin kainin, mamimiss ba natin pag nandito sa ako? So, makakabili tayo so, dito, katulad nito, bumili ako nito guys. Alam nyo ba, paborito kong pagkain to nung ako'y bata pa. Vienna sausage. Almusal. Paborito ko to. So, nakita ko to. Diba nga lang ang tatak niya? Libis. Sa atin kasi Philips, diba guys? Philips. Shoutout dyan sa mga batang 70s, 80s. Diba guys, meron naman kami dito air fryer para initin yung tinapay. Kaso mo, ang trip ko, yung traditional o yung makalumang paraan kung saan nung bata pa ako, wala naman kaming oven, wala kaming air fryer, wala rin kaming bread toaster. So, ganito yung ginagawa namin. So, kayo ba? Paano nyo iniinit yung tinapay nyo? O, diba? Ayan na guys. Ang aking sausage and egg sandwich na may mayonnaise na Japanese. Almusal tayo. Hi guys. Agak mag-almusal ngayon. Oh. Guys, dito sa amo ko, malaya akong kainin kung ano yung gusto. So, sabi naman niya sa akin, nung bago pa lang ako dito, aalis sila, maghapon silang wala, magtatrabaho, tapos yung alaga ako papasok sa school. So, ako lang mag-isa dito. So, gagawin ko yung trabahong bahay sa umaga. And then, after noon, pag natapos ko na yung trabaho ko, pwede naman ako mag-train. Pero kahit naman sinasabing gano'n dito guys, kahit wala naman yung amo natin sa bahay, hindi pa rin ako gano'n na nagtulog, yung banjing. So, pagtatrabaho ko niya. Actually, kahit nga holiday ko, nagtatrabaho ko. Ginagawa ko talaga yun kahit hindi lang yun. So, kasi siguro nasanay na ako. Sa bata pa lang ako, gano'n na ako. Ising ko, gusto ko malinis, gusto ko maayos ang pag-ibig ayoko ng makaka. Nasa pag-train siguro ng magulang. Ba guys, nung bago pa lang ako dito, sa pagkain sabi ng amo ko, kasi bata yung alaga ako, 3 years old nung dumating ako dito. At 3 niya pa lang. Sabi niya, bumili ako ng pork chop para sa akin. So, bahala na ako kung anong luto gusto kong gawin. Kasi hindi niya alam kung anong gusto kong gawin. So, nung bago pa lang ako, ang ulam ko dito lagi pork chop. So, syempre, pag bago ka pa lang sa amo mo, nahihiya kang gumalaw ng mga bagay-bagay. Lalo na nung mga pantry nila, yung rep. Kahit sinasabi ng amo mo na, kumain ka dyan, kung ano naan dyan, kain mo rin.
syempre, hindi mo gagalawin, di ba? Nature naman natin mga Pinoy yun yung hindi tayo makikialam. Hindi, iniintay natin yung time na sabihan tayo na eto para sa'yo. Mas gusto natin yun. Pero kung sabihin na in general na kung ano na andyan, kain dyan, kainin mo. Siyempre hindi natin lulutuin yun kasi natatakot tayo na makapagalitan tayo. Pero habang natagal, di ba guys, pag nakukuha mo na yung loob ng amo mo, pag napag-aralan mo na yung kilos, yung galit, pakiramdaman na kayo. Doon nyo palang maano na kung paano kumilos sa loob ng bahay ng amo. Doon nyo palang magagawa yung sinasabi niya na lutuin mo yan, pwede mong kainin yan. So, pwede naman kayo magtanong sa mga bago dito sa Hong Kong o gustong magpunta dito sa Hong Kong, magtrabaho dito. Yun ang maipapayo ko sa inyo. Pag nandito na kayo, magtanong. Huwag din natin basta pag sinabi na kahit ano, pwede mo lutuin. Actually, nung bago ko dito, ganyan nasabi sa akin ng amo ko. O nung nandiyan pagkain, pwede mo kainin. Kaso mo, natandaan ko noon na nursery pala yung alaga ko. Pag uwi namin, sabi ko, parang nag-craving ako sa patola. Kasi nakita ko ng parang miswa, guys. Yung pala. Hindi pala siya miswa. Kasi ang tataba niya, alam niyo no, yung miswa, di ba, maliit, manipis lang yun. So, ang ginawa ko, guys, udon pala yun. Udon, alam niyo yung udon, siguro yung matatagal na dito sa Hong Kong, alam niyo yung udon, di ba? Yung cold noodles. So, yung udon pa naman na ano ha, na Japan ha, yung maninipis. Kasi may udon dito na matataba na i-boil mo lang ng mga 3 minutes, okay na. Unlike nung talagang raw o yung hilaw. So, yung parang mukhang stick na parang miswa. Alam niyo ba ginawa ko, guys? Bumili ako ng patola. Tapos, ginis ako sa patola. Ngayon, umuwi yung amo ko kasi nga bago pa lang amo. Binisita niya ako. Binisita ka nung pinapakain ko to sa alaga. Sabi niya, ay, bakit mo niluto yan? Sabi niya, pag ano, tatanong mo muna ako kung ano, bago mo lutuin. Kasi, ang sabi ng amo ko, ang point niya doon, bakit ganyan yung pinakain mo sa anak ko? Baka daw mamaya masanay daw yung anak niya na kumain ng ganong putahe, tapos mawala daw ako, hindi raw niya alam kung paano pagluluto ng ganon yung anak niya. Sa isip-isip ko, bakit? Mawawala ba ako dito? Ay, bisbit. Siguro kasi nung time na pakiramdaman pa kami. Ang amo ko kasi, guys, sasabihin ko sa inyo, yung una niya naging katulong ay tinerminate na. Actually, pangatlo. Tapos, yung pangalawa, naging okay na sila. O, shoutout sa'yo, Shira. Bali, na-finish niya yung 2 years niya dito. So, yun yung naging kababes talaga na alaga ko. Hinahanap niya yun. Yung kanyang pangalawang yaya. So, balik tayo doon sa kwento. Bali, sabi ng amo ko, huwag mo siyang bigyan ng pagkain na hindi ko alam lutuin din. Hindi yun ang naging namin, parang medyo unang encounter namin ng amo ko na hindi ko parang kakaiba to. Sabi, pwede kong lutuin tapos magpaalam daw muna ako, di ba? Ay, sa inyo eh. Tapos noon, siyempre, medyo kakaiba. Hindi pala ako pwedeng makialam basta. So, okay lang naman yun, hindi naman siya galit. Parang, in-explain niya lang, sabi niya kasi, yung luto ko, imagine nyo, ginisang patola. So, nakain naman sila dito ng patola. Pero iba yung way. Meron siyang nilalagay na parang sa atin ay sotanghon. Ang tawag dito ay glass noodles or vermicelli. Sa atin, sotanghon. Diba? Hindi siya naglalagay ng udon na ang tingin ko nung una, miswag, mataba. Katawa. So yun guys, yung una experience ko dito tungkol sa pagkain sa amin. Bukod pa doon sa nakwento ko na ng isang beses niya na sa vlog ko na yung saka bigas. Gusto niya kwento ko yung bigas. Ano kasi yun, di ba alam niyo naman sa atin sa Pilipinas, tayo ay makain sa bigas, only rice. Anong nangyari? Sabi na amo ko nga kasi, magluto ka ng pagkain mo. Kasi, yan, pinabilang kita ng pork chop, pagkain mo yan. So, hindi niya alam
O hindi siguro siya inform na ang mga Pinoy ang lakas kumain ng kanin. Eh di, syempre, sabi magluto. Di nagluto talaga ako. Syempre, tanghalian, nagluluto ko 1 cup. Imagine nyo guys, dito pala ang mga inject. Ang 1 cup, kung 4 kayo, may tira pa. Ngayon ha, minsan half cup kami, hindi pa talaga kami nakakaubos ng half cup. Imagine niyo, ganun kami kahinang kumain ng kanin. Pero nung sabi ko nga sa inyo na sabi na amo ko, Hazel, lutuan mo ako ng Japanese rice. Diyos ko po. Sabi ko, anong Japanese rice? Kasi, guys, hindi kami mayaman. Kami simpleng bigas lang, basta bigas, kakainin. So, yung Japanese rice, medyo, hindi ko alam na, may Japanese rice pa ba? Tapos, yung may isang bigas pa ba? Yung pala, ang bigas pala ng amo ko dito ay jasmine rice, tsaka Thai homali rice, yung jasmine rice yun, Thai rice. And then, yung isa, yung maliliit, ay Japanese rice. Yung ginagawang sushi rice. Yung ginagamit sa Japanese, sushi. So, guys, hinahanapan niya ako ng bigas. Sabi ko, naubos na, nakalimutan kong sabihin sa ito na kailangan ng bumili. Siguro, pakita ko sa inyo yung lagayan namin ng bigas. Imagine nyo, kung sa atin, sa average Pilipino, na kumakain ng bigas, siguro itong lagayan namin ng bigas, masasabi ko sa inyo na parang mga pang 2 days nyo lang. Dito, buwan, bago namin maubos. Wait So, sata nyo yan. Imagine nyo, itong isang ganito, bawat araw, 1 cup ako, diba? Sarap eh. Ang sarap pa naman ng Japanese rice. Sobrang na-shock ako kasi medyo na-disappoint yung amo ko. Sabi niya, naubos mo yung Japanese rice. Sabi niya, paano? Gusto kong kumain ng Japanese rice ngayon. Paano kakain? Tingnan mo sa kwarto mo. Baka nandoon yung may Japanese rice daw doon. Parang na-offend ako guys. Kasi sabi ko, hindi ako nagtatago ng bigas. Sabi ko, ba't ko kailangan itago? Parang ang thinking ko, parang tinatago ko ba yung bigas para para sa pansarili ko na parang nag-hoarding ako ng bigas. Alam nyo ba, parang medyo mangiyak-ngiyak pa ako noon. Sabi ko, bakit? Sabi ko, bubili na lang ako ng sarili kong bigas. Para gusto kong magkanin, ako magluluto. Pili ko. Parang naisip ko na yon. Alam nyo, hindi ko alam sasabihin sa amo ko. Sabi ko, kasi kumakain ako ng kanin pag tanghali, nagluluto ako. Sabi niya, ilan na yung sinasain mo? Sabi ko, 1 cup. Actually, bitin pa nga yun, di ba? Alam nyo ba guys, wala siyang choice kundi bumili siya nung sumunod na araw. Tapos, in-explain niya sa akin na pasensya ka na kasi kami dito, hindi talaga kami kumakain ng bigas, ng kanin sa umaga. Sinabi ko kasi sa kanya na nag-almusal tayo ng kanin, tanghalian kanin, hapon kanin. Sila kasi hindi. Nakain lang sila ng hapunan, kanin. Tapos, madalas sila noodles, basta iba talaga. Wala sila, sabi, never silang nag-almusal ng kanin. So, bali yung na-encounter ko sa amo ko na sobrang, noona, parang, naano ka ba, nade-deprive ka ba sa pagkain ba, na parang feeling mo, damot naman ito sa pagkain. Hindi pala guys, siguro, yun talaga importante, aralin natin yung kultura ng lugar na pupuntahan natin. Pero, isa iba naman kasi, sabi nila, dapat, unawaan din ng amo na ang katulong mo ay Pinoy, so makain sa kanin, malakas sa kanin. So, dapat daw, ibigay yung enough na pagkain, lalo na sa bigas, sa kanin. Kasi nga, magtatrabaho tayo. So, kailangan natin lakas. Yung ibang mga helper dito, nakikipaglaban. Dinitepensa nila yung kasabi nila, paano ako makakatrabaho? Kung wala akong lakas, so paano ko magagawa yung trabaho? Kailangan ko ng kanin.
pinaglaban nila yung kanin. So, sa akin, inintindi ko. Tapos, inano ko na lang yung ano yung magandang part. Mabe-benefit ko kung hindi ako gaano kakain ng maraming kanin. Alam niyo ba guys, yung mga unang taong ko dito, unang buwan, unang taong ko dito, namayat talaga ako kasi nga, na-diet ako. Forced diet. Kasi nga, from dating, siguro kumakain ako ng average 3 cups. Pag talagang masarap ang ulam, hanggang 4 cups. My God! Hindi ko ma-imagine na sarili ko nakakain ako ngayon ng 4 cups, kahit 2 cups, or yung 1 cup medyo ano pa eh. Medyo makatotohanan pa eh. Pag yung talagang medyo craving din ako. Pero never akong kakain ng 2 cup, 3 cups, 4 cups. Parang nasasyak na ako sa sarili ko. Kahit pag nauwi ako ng Pilipinas, hindi ako nakikita ng anak ko na makain ng ganong karami. Kasi nga, mas more on gulay na ako tsaka ulam. Yun yung experience ko na gusto ko i-share sa inyo. Kasi lalo na yung sa mga followers ko na hindi naman lang ako kilala or hindi sila nagtatrabaho dito. So, hindi nyo alam anong sitwasyon dito pagdating sa mga ganung bagay. Share ko lang, nakakatawa. Nung una, medyo depressing, di ba? Kasi nga, imagine nyo, from tayo na gusto natin maraming kanin, tapos biglang walang kanin. Isang kutsara lang, as in, isang sa atin ay isang subo. Yung parang may natira lang sa plato natin sa sinubo natin kasi ay natin itapon. Dito, yun na talaga yung kanin mo. Kasi sa kanila, ito ang kainan. Bowl. Rice bowl. Literal. Rice bowl. Pero sa atin, di ba, pagkakain ng kanin, plato. Bandeado. Guys, happy vibes lang tayo. So, sa akin, maganda yung naging, outcome na natuto kong hindi na kumain ng maraming kanin kasi nung later on na find out ko na hindi pala maganda sa katawan. So, kahit yung mga anak ko sinasabihan ko na less kanin kayo, less kanin. Yung ano, mas more on kayo gulay. Kaso mong problema sa atin sa Pilipinas, ang mahal ng gulay. At kahit na anong bagay. Kaya hindi mo rin masasabi na mag-replace ka ng gulay o damihan mo yung ulam, konti lang ang kanin. Wala na tayong lulusutan. Wala na tayong masusulingan sa Pilipinas kasi lahat na ng bagay is mahal. So, diba? Ay, nakabuhay. So, yun lang. Bye-bye. Next video, kukwento ko ulit kayo ng mga karanasan ko dito sa Hong Kong.